So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po mga minamahal, inilaglag po, ni Salvador Panelo, itong mga taga-suporta. Lantaran niya na pong binanggit ang pangalan ng mga kongresistang tumututol po, dito sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Ang iba naman kasi nagbigay na po ng kanilang mga saloobin. Ngunit ang iba tahimik pa. Ngunit, minensyon na po, pinangalanan ni Salvador Panelo. Alam nyo kasi, ang kailangan dyan sa Senado para mapatay yung impeachment is 8 boto. Ay, 23 na lang pala sila ngayon kasi wala na si Angara. 7 boto na lang. 7 boto, yung impeachment, wala na yan. Hindi na magpuproceed yan. Kapag yung 7 senador tumutol, automatic yung impeachment, wala na, walang napatunguhan. Pero dito sa Congress, sa lower chamber, sure na tayo na mabubuo yung 105 votes. Mga minamahal, lalo pat alam naman natin na itong si former President Duterte ay nagbanta sa mga kongresista na once na makabalik sila sa pwesto, meron daw pong 200 na senador ang kanyang ganon. So basically mga minamahal, lahat ng mga senador na yan, pinagbantaan, alangan naman sumuporta pa. So kaya, nafe-feel ko, na kapag ang impeachment ay pumunta na po dito sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez, majority ng Kongreso ay signatories, talagang oo sa impeachment dito kay Sara at hindi na yan pagdedebatihan pa dyan sa lower chamber. Iaakyat na yan dito sa upper. So ngayon dito sa upper mga minamahal, meron tayong 23 na senador kasi wala na po si Angara Ano na po siya, secretary siya ng Department of Education. So 23. So, kailangan lang po dito ng 7 na mag-a-against sa 7 na mag-a-against sa impeachment. So, ngayon, may pinangalanan na itong si Salvador Panelo na 5. For sure, mayroon 5. Ngayon, ay Mima, 5 lang naman yung pinangalanan, ba't ka natatakot? 5 lang silang mag-a-agree. Nakasiguro ba kayo, mga minamahal? Mayroon pang mga pandagdag dyan. Sino ba yung mga senador na ngayon pa lang bias na? Si Nancy Binay, 'di ba? Nagpahayag na ayaw niya ng impeachment para kay Sara Duterte. Si JV Ejercito, si Jinggoy Estrada, si Miguel Zubiri, 'di ba? So, merong 4. So talagang kailangan kasi dito kapag magpapa-impeach ka, numero, which is siguro naamoy na din ng ating presidente na out of the numbers tayo. Kaya mukhang sinabi niya sa text message na Sara is unimportant. Kasi kailangan muna nating trabahuin, mga mamamayang Pilipino, listen, makinig kayo, trabahuin itong mga senador na to. Kailangan nating iligwak sa pamamagitan ng eleksyon sa midterm election, mga minamahal. Now, sino ba yung tinutukoy ni Salvador Panelo na 5 senador na talagang papatay dito nga po sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Mga minamahal, kung mayroong re-electionist dito, wag nyo itong iboto kasi na-mention na po ni Salvador Panelo na itong mga taong to ay putol sa impeachment laban kay Sara Duterte. Nangunguna si Bato. Vocal naman si Bato, 'di ba? Pangalawa si Bongo, hindi nagsasalita si Bongo, 'di ba? Hindi nagsasalita, ngunit pinangalanan na ni Salvador Panelo na si Bongo is isa po sa mga tutol sa magpapa-impeach kay Sara Duterte. Tutol po sa impeachment dito kay Sara Duterte si Bongo nagpapalinis ng pangalan, sinira mo Salvador Panelo. Sinira mo Salvador Panelo, yung pangalan na naman ni Bongo, kaya nga sabi ko inilaglag ni Salvador Panelo yung ibang mga DDS na senador na nananahimik. Si Robin Padilla, very vocal naman. Alam na natin yan. Sino pa yung dalawa? Yung mag-inang Villar. Si Mark at si Cynthia. So ngayon, mga minamahal, dagdag pa natin dyan. Kasi 5 lang sila, diba? Ang kailangan 7. Paano kung nandyan si Amy? Paano kung manalo si Camille? 'Di ba? Kaya kailangan natin, mga minamahal, wag iboto si Camille. 'Di ba? Although hindi pa naman siya senador, pero markahan na natin na wag nang iboto si Camille, 'di ba? Si Amy, re-electionist, wag niyo nang iboto 'yan kahit pa kapatid pa 'yan ni PBBM. Kaya hindi lang naman minensyon ni Panelo itong si Amy Marcos. Gawa nga ng hindi din sila nagtitiwala dito kay Amy. Kasi si Amy parang namamangka
sa dalawang ilog, 'di ba? Parang pakawala sa mga Duterte para pagkatiwalaan siya. Kaya mas pinipili niyang kumampi kila Digong kahit na binababoy na itong si Amy Marcos. So ngayon, sino pa yung mga nagpahayag na hindi naman totally DDS pero mukhang kulto na din? Nandyan si Nancy Binay, mas lalong-lalo na si Jinggoy. Kaya yan si Jinggoy, wag niyo yang wag niyo si Jinggoy. Si Zubiri, si JB Ejercito, pangwalo. Tapos, mga minamahal si Tolentino. 'Di ba? Re-election ni si Tolentino at dating Maka-Duterte yan. Na ngayon ay political butterfly na para maisalba lang yung kanyang political career. So, merong 12, tayong natutunugan. Yung 5 talagang oo. Sure na sure yan. Pero yung binanggit ko sa inyong 7, pwedeng magbago, pwedeng hindi. Pero rest assured mga minamahal na yung suporta nila, kasi lalo pat maaga na, nagpahayag na sila ng suporta, ay mukhang tutol nga sila sa impeachment dito kay Sara Duterte. Alam niyo kung ano yung nakakatawa dito? Mga minamahal, ito talagang si Salvador Panelo. Yung mga ibang senador na nanahimik, na hindi pa nagpapakita ng suporta para kontra impeachment kay Sara Duterte, minention niya na, nagagathered ng votes yan. Yung mga yan, katulad ni Bongo, nagagathered ng votes. So bakit mo nilaglag yung kasamahan mo? Para lang sa gusto mong magpasikat. Huwag naman sana tayong ganun. Ano? So, yung mga na-mention, mga minamahal, wag nyo na, yung may re-electionist man dyan, wag. Tapos yung mga papasok ngayon sa Senado, katulad ni Camille, wag. Wag nyo nang iboto, wag na natin pagkaaksayahan. Ipasok si Abalos, ipasok sila Kiko, yan, ipasok sila Bam, 'di ba? Sila Soto, yan. Kaya dapat yung mga senador na tatakbo, tanungin din kung pabor sa impeachment dito kay Sara Duterte para mas maganda na na nasusukat, 'di ba? Ng mamayang Pilipino na ito para sa mamamayang Pilipino. Ito dapat tinatanong yung mga senador na yan na tumatakbo kung pabor ba sila sa impeachment dito kay Sara Duterte. Alam niyo si Panelo masyadong madaldal, no? Oo, sobrang daldal ni Salvador Panelo. Kagaya lang din kay Harry Roque, na sila din mismo yung napapahamak sa sarili nilang mga circle. Yan nga po yung nakakatawa sa pag-uugali nila. Parang sila-sila lang din po, 'di ba? Yung nagtitirahan. So by the way, mga minamahal, yun po yung yung sinabi ni Panelo. Hindi ko na sinave yung video kasi baka mamaya ma-copyright tayo sa SMNI. Alam nyo naman yung SMNI, 'di ba? 'Di ba? Iniiwasan natin 'yan, mga minamahal. So, anyway, yun po. Pero oo, maidagdag ko nga pala sa inyo. Yung kaso kasi ni Corona, ang hirap din kasi yung ng kay Corona kasi naniniwala ako dito kay Corona Pero tingnan nyo na lang yung scenario dito kay Corona. 'Di ba karamihan ng mga senador doon maka-Gloria, pero pagdating ng impeachment, lahat bumoto. Tatlo lang yung hindi umagri, kasama na doon si PBBM. 'Di ba? So kung naniniwala si PBBM kay Corona, naniniwala din ako kay Corona. So, 'di ba? Ang daming umagri ng impeachment dito kay kay Corona. Pero karamihan ng mga senador doon, mga senador yun ni Gloria. So, hindi din malabo na baka pagdating ng impeachment, maihabol. So, baka madaan pa to sa politika. Pero yan nga po yung iniiwasan natin, mga minamahal, yung pamumulitika. Kaya nga mahalaga din yung time, yung oras. Kung ngayon sasagawa, medyo tagilid tayo ng slight. Kaya much better na nasa kamay pa din ng mamamayang Pilipino ang pag-judge dito sa impeachment ni Sara Duterte kung iboboto lang natin yung mga senador na anti-Sara. 'Di ba? Ligwakin natin sila Bato, sila Go, si Amy Marcos, si Camille. 'Di ba? Ligwakin natin yung mga re-electionist na pro-Sara. Para nang sa gayon, malaki yung tsansa, kasiguraduhan natin na yung mga senador na papasok ay talagang maka-Pilipino. 'Di ba? Yung anti Duterte kasi napaka-inhumane naman ng approach ni Sara Duterte, 'di ba? Napaka hindi makatao dahil ang panluloko niya, betrayal of public trust. Hindi dapat natin 'yon kinukonsinte. Hindi katulad ng kanyang mga kaibigan, kinukonsinte
yung panloloko sa kaban ng bayan. Well, yung mga nagsabing ayaw nilang may impeach itong si Sara, si Jinggoy, 'di ba? Mga minamahal si Jinggoy Estrada, ano nga asahan natin yung ama niyan plunderer? 'Di ba? Ano nga asahan natin diyan kay Jinggoy? Yung ama niyan plunderer. Yung si Binay, dinaasahan natin dyan, yung ama din yan, sa Makati, alam nyo na yan, di ba? So, sa madaling sabi, mostly ng mga nagdi-disagree sa impeachment dito kay Sara Duterte, mostly yun din ata yung mga gumaganon sa kaban ng bayan. Di ba? So, sinusuportahan lang din nila yung kapwa nila Magna nakaw, charis. Alright, so yun po mga minamahal. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit po para sa ating panibagong video. Pahingi lang ako ng like, tapos comment kayo, babasahin natin yan.